Kanina, yung with the developments kanina, mga 3:20, dumating yung sheriff ng executive judge ng Davao RTC, si Teresita Cabillos. Nag-examine nila ng temporary protection order para ipatigil yung ginagawa ng PNP. So, tuwan-tuwa yung mga taga-KOJC, particularly si Attorney Estelito Torion, yung abogado ni Kibuloy. Sabi nila, ito na yung katapusan ng ginagawang operasyon ng PNP. Punta sila sa PNP Region 11 office dito sa Davao City. Pero yun nga, hindi sila nagkakasundo sa interpretasyon ni General Romel Marbil kung ano yung kasama doon sa temporary protection order. Kasi ayon sa PNP, ang kasama lang sa protection order ay ang pagbabaklas ng barikada sa harap ng KOJC. Hindi raw pinapatigil ng protection order ang paghahanap at paghahalughog ng PNP doon sa KOJC compound looking for Pastor Apollo Kibuloy. So, nung umalis kami kanina doon sa sa KOJC, number one, yung barikado ng pulis open na. Nakakalabas-masok ng mga KOJC people. Pero number two, just as we were leaving, may mga panibagong pulis na dumating at pumasok sa loob. And I saw the patch of one of them na naka-commando. So, ganun. As far as the PNP is concerned, tuloy ang paghahanap kay Kibuloy doon sa KOJC compound at hindi pinapatigil ng temporary protection order. Now, I just talked a few seconds ago to Attorney Torion, ang abogado ni Kibuloy. Ang sabi niya, hindi dapat ganyan. Malinaw daw ang temporary protection order. Nakasama doon yung respect for the property of the KOJC compound. Ibig sabihin, hindi rin pwedeng pakpakin at pukayin ang KOJC compound because kasama doon sa protection order nga yung property, di lang yung rights ng KOJC. So as far as he's concerned, ganun ang kasama doon sa temporary protection order at illegal daw ang ginagawa ng PNP. Kaya anong next step nila? Ang sabi niya, maghahain siya ng panibagong motion sa korte para klaruhin kung ano yung kasama doon sa temporary protection order. Kasi in the meantime, na walang paglilinaw, kung anong gusto ng PNP, yun ang mananaig. Kasi ganun naman yun in the meantime, there's a presumption of regularity as far as the PNP is concerned na they're doing what is legal and what is right. Oh, so ibig sabihin, ito pa rin yung mga pulis. Dire-diretso pa rin siya. Well, basically, ganoon. Nandun pa rin mga pulis at pumasok ang panibagong batch ng mga pulis dun sa loob. Oh. Pero ano na daw update book? Kasi kahapon pa namin inaabangan dahil na tukoy daw ng mga pulis, di ba? Kung nasa na raw si Pastor Kibuloy. Pero up until now, parang wala pa bang development? Well, mahirap tukuyin kasi yung kinaroroonan ng isang tao base lang doon sa tinatawag na na heartbeat detection equipment. Kasi that will only tell you that there is a detectable heartbeat. It will not tell you exactly where it is or how to get there. So, kumbaga, kung nasa loob ng kung nasa loob ng bunker yan at yung entrance na sa kabilang bahagi ng compound, naguhukay ka ng walang katapusan para makapasok sa bunker. Ganun ka. Pero all you know is force. Okay, Ed, pero meron din mga nagsasabi ng mga pandits katulad nung katabi ko kanina doon sa story ko, na the fact na super protective ang KOJC dyan sa kapaligiran, baka nga nandun. Tama ba? Meron bang basehan yung kanilang duda na ganun nga? Well, ang paniwala talaga ng PNP, nandun si Kibuloy. That is why they're insisting on digging up the place. That is why they're insisting on searching pa rin the place despite the temporary protection order. There's a firm belief by the PNP that there are people hiding under the surface. And kung sino yung mga yon, they suspect, of course, that it is Pastor Kibuloy. If they have any other basis for saying that, that's not clear. Basta ang suspetsya nila, nandun si Kibuloy, nagtatago siya sa ilalim, at sooner or later, he will be ferreted out. So that much is clear as far as they are concerned. Oh, actually curious lang ako, Bok Ed, dun kasi may presence yung PNP dyan. Totoo ba na sobrang nakakaabala sa mga motorista, sa mga businesses, sa riding public, yun, yung presence ng PNP dyan? Well, today hindi na ganun ka-disruptive yung mass actions in front of the KOJC compound kasi mas konti na yung mga tao. We shall see later kung dadami pa yung mga tao o ito na yun. When we left kanina kasi ilan na lang and they were all in a happy mood kanina when we left. So there was, at least kanina, there was the perception na that the worst is over. Of course, hindi pa napag-uusapan kasi yung opinion ng PNP na hindi kasama dyan yung pagpapatigil ng search for Kibuloy. So that may change anytime soon. But as of now,
there is no indication that there is going to be another massing up. Hindi kagaya kahapon at nung nakaraang gabi kung saan dagsa yung mga tao dito at buhol-buhol ang traffic hanggang sa kung saan sa bahagi ng Davao. Would you know if patuloy pa rin, Bok, yung drilling na nangyari daw kanina madaling araw? Kasi yung sinabi nila, ang meron lang daw ay alias warrant at iba daw yun sa search warrant. Well, ang alias warrant is basically a returned warrant na hindi na i-serve. So the court issues another warrant to revive the original warrant, and that is called an alias warrant. So it's basically the same, except na it's a revival of an older warrant na hindi nahanap yung suspect. So, ayun wala masyadong siyang kaibahan except na na binubuhay ulit ang lumang warrant. Now, kung doon sa tanong na kung may drilling nga o hindi, this much I can say. Kanina nakatambay ako doon sa labas, lumabas yung PNP, may dalang alam niyo yung anong tawag doon? Joseph Light. Yeah. Ito yung hydraulic, heavy-duty hydraulic metal cutters Yeah. na ginagamit sa mga aksidente para lupitin ang bakal ng kotse. Yeah. Nakakita ko ng at least dalawa sa kanila na nilalabas ng PNP, and I suppose that's what they were trying to use to gain access to whatever Bunker. they found Yeah. Yes. dun sa compound. Whether they were successful so far, that I can't really tell. Pero nga, the fact is that they had those and they were bringing it out kanina, as well as 2 generator sets na malaki-laki. Yeah. So mukhang heavy-duty na trabaho ang ginagawa nila kanina. Hindi ko lang alam kung pagpapatuloy pa nila yan o ibabalik nila yung Joseph Lai Yeah. o ano man. Basta kanina nilabas yan. Okay. Sige. Ed, thank you. Salamat, Bo. Okay. Maraming salamat. Salamat.